Kabi-kabilang landslide at baha ang naranasan sa Benguet at Baguio City. Kasunod yan ng malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Problemado naman ang ilang magsasaka na malugi dahil nasira ang kanilang mga pananim. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Nako Julius, malakas na buhos ng ulan ang talagang nararanasan dito sa malaking bahagi ng Benguet. At ito yung buong araw ding naitala dito sa probinsya, dala ng habagat. Kaya naman ilang pinsala na rin ang naging resulta nito, lalo na pagdating sa mga pananim. Rumaragas ang kulay putik na tubig na ito mula sa isang creek sa La Trinidad, Benguet. Mabilis ding tumaas ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habagat. Ang iba pang sapa, halos umapaw na rin sa taas ng tubig. Ang problema, malapit lang ito sa taniman ng mga strawberry at ibang gulay. Bagay na malaking hamon sa mga magsasaka, lalo't ang ilang lettuce farm na bababad na sa tubig. Si Tatay June, naabutan pa naming lugmok sa taniman at uuwi na lang daw. Tila natapon daw kasi sa wala ang 20 milyang pinuhunan sa mga pananim. Totally flooded. Bagong tanim pa yon, yung may na-harvest na, wala na rin. Ubus na, sira na. Kami magsasaka, yun ang problema namin. Oras na flooded ang tanim namin, wala na. Ilang beses namang nag-zero visibility sa probinsya dahil sa lakas ng ulan na sinasabayan din ng makapal na hamog. Mabilis ding binahang ilang kalsada. Kabilang dyan ang bahagi ng Quirino Highway o Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan sa Baguio City. Bagamat nadaraanan pa naman ito ng mga sasakyan, pero iba yung pag-iingat ang kailangan. Sabi ng DPWH, epekto ng intense rainfall ang nararanasang baha at hindi na kinakaya ng drainage. Gayunman, mabilis din naman daw humupa kalaunan. Kaya agad ding nililinis ng mga tauhan nila ang mga naiiwang putik. Kaliwat ka ng landslide din ang naitala sa maghapon. Gaya na lang sa tumabong putik malapit sa isang simbahan sa Sadyatan Wangal sa La Trinidad. Agad nagtulong-tulong ang mga pulis at iba pang responders para alisin ang tumabong lupa sa lugar. Hindi naman madaanan ang lubas ang Byong Boundary Road sa parehong bayan dahil din sa landslide. Pinaiiwasan muna ito sa mga motorista habang patuloy ang assessment at gagawing clearing. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, aabot na sa 33 bahay ang nasira sa kasagsagan ng mga pag-ulan at nangyaring mga landslide sa rehiyon. 4 dito ang totally damaged. Kasama sa bilang ang mga napinsalang bahay mula pa ng pananalasa ng habagat na hinatak ng bagyong Luis. Itong enhance sa bagat na ito ay palagi naman pong nangyayari sa Cordillera. So every time po na nangyayari ito, ina-upgrade namin yung aming readiness capability. Yung mga heavy equipment nila ay naka-standby sa mga strategic na lugar. Nananatiling sarado pa rin muna ang Cannon Road dahil sa posibleng rockslide. Julius, sa mga papanik ng Baguio, meron pa namang 2 na maaaring madaanan. Yan yung Nagilian Road at saka itong Marcos Highway. Pero kailangan po ng iba yung pag-iingat, lalo't nakataas ngayon ang full alert ng mga otoridad dahil nga sa binabantayan or talagang pinangangambahan na epekto pa nitong enhanced na southwest monsoon o habagat. Samantala, sa mga turistang pupunta dito, may mga ilang City Park particularly sa Baguio City, ang sarado muna. Yan ay yung Botanical at yung Bayan Park. Habang sa Burnham Park, bukas naman ito sa publiko, pero yung lake hindi muna pinapagamit for safety ng mga turista. Itong nasa likod ko na Strawberry Farm, talagang wala rin mga turista ngayon na nagtungo at lahat halos sa mga tindahan dito sarado muna. Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.